mga mainit na balita ngayong tanghali. 75 nasawi sa patuloy na sagupaan ng militar at Maute Group sa Marawi City. Ilan sa mga residenteng lumikas sa Baluoy, Lanao del Norte mula sa Marawi City nagkakasakit na. State of calamity planong ideklara ng pamahalaang lokal dahil sa pangambang maubusan ng pondo. Pamahalaan sinuspende ay kalimang round ng peace talks sa National Democratic Front kasunod ng order ng mga komunista na paigtingin ang opensiba laban sa militar. Mga namimili ng school supplies sa Divisoria dagsana ilang araw bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo. DOJ Justice Boosters at PNP responders na italang ikalawang sunod na panalo. Judiciary Magis wagirin kontra BOC Transformers sa UNTV Cup Executive Face-Off. At Mr. Public Service Daniel Razon, hinirang na World-Class Filipino Achiever for Television and Public Service sa World-Class Philippines Awards 2017. Magandang tanghali. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines na umabot na sa 75 nasawi sa patuloy na sagupaan ng militar at Maute Group sa Marawi City. 61 na ang napatay na mga terorista at 11 sundalo at 4 na pulis naman na nasawi at mahigit sa 30 namang nasugatan sa panig ng pamahalaan. 19 na sibilyan na ang iniulat na pinatay ng mga terorista. Kabilang dito ang 8 tao na natagpuang patay sa tabi ng kalsada. May narinig ko ito yung mga kasama ko. Pero I'm not sure na sila ba yung pinagbabaril. Sila ba talaga yung ano. Pero early in the morning, 8:20, sa Maite, pupunta yung mga sibilyan, concerned citizen. Sabi sir, baka pwede pang i-verify nyo yung may natagpuan doon, may nulog doon na mga bangkay. Ayun, ito na sila. Kaugnay pa rin ng Marawi City crisis, maraming evacuees na mula sa Marawi City ang lumikas sa kalapit na bayan ng Baluoy, Lanao del Norte. Dahil dito, pinag-aaralan na ng mayor ng Baluoy na isailalim ang kanyang bayan sa state of calamity. May report si Weng Fernandez. Patuloy na nadaragdagan ang mga evacuee mula sa Marawi City na dumarating sa Baluoy, Lanao del Norte. Sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan kahapon ay halos 1,000 pamilya na umahigit 5,000 residente ang lumikas patungo sa Baluoy. Nangangamba na ang alkalde ng lungsod na si Mayor Madid Elias Ali na kukulangin ang kanilang pondo, kaya naman pinag-aaralan na nila na magdeklara ng state of calamity sa bayan upang magamit ang pondo para rito. Bukod sa pagkain, kailangan ng mga evacuee ng gamot dahil marami na ang nagkakasakit. Na ngayon, ang karamihan na may sakit dito yung ubo, lagnat. Meron din nagtatay dahil sa kita mo yung congested na yung area. Inaalala naman ng ilang mga taga Marawi City kung paanong muling makabangon matapos ang kaguluhan na sumiklab sa kanilang syudad. Dito sa Marawi kasi maraming Muslim na nanghihirap sa nangyari sa amin sa Maute Group dito sa Marawi. Maraming mga Muslim na nagsilayas na maghihirap na imagine mo hanggang Marawi, hanggang Iligan nilakad ng mga kasamaan namin kasi wala silang masakyan sa takot nila sa Maute Group. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ipinatutupad na mahigpit na seguridad ng Armed Forces of the Philippines, hindi lamang dito sa Lanao del Norte, kundi maging sa iba pang lugar sa paligid ng Marawi City. Weng Fernandez, UNTV News on Rescue, Baluoy, Lanao del Norte. At sa iba pang mga balita, haharap ngayong hapon ang ilang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Senado, kaugnay sa kalagayan ng Mindanao sa ilalim ng batas militar. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat na yan. Yes, Nel. Lakay ngayong araw ay magsasagawa ng briefing ang ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga senador tungkol sa kalagayan ng Marawi City, kung saan magkakaroon rin ng caucus sa mga senador upang talakayin ang usapin sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao.
Kaugnay nito ngayong araw rin ay maghahain ng resolusyon si Minority Member Senator Risa Ontiveros na nananawagan para sa joint session ng Kongreso. Ayon kay Liberal Party President Senator Francis Kiko Pangilinan, nanumpa ang Pangulo na ipagtatanggol ang konstitusyon, kaya nananawagan anya siya sa mga miyembro ng gabinete at opisyal ng AFP na magsabi ng katotohanan sa Pangulo na balaan at pakiusapan na huwag ipagsawalang bahala ang konstitusyon. Ang pahayag na ito ng LP President ay may kaugnayan sa naging pahayag ng Pangulo na hindi papakinggan ng Kongreso o Korte Suprema kaugnay ng kanyang proklamasyon sa martial law. Sinabi naman ng dating National Security Advisor Roy Logoles na malinaw pa rin sa konstitusyon ang check and balance. The first check will be, of course, Congress. When you extend it, Congress will have to convene. This time, it is already mandatory whether they concur or not. Unlike in the initial declaration, it is not mandatory because if only, they can convene only if they think it should be revoked. Sa magaganap na sesyon ngayong araw, hindi pa tiyak kung magkakaroon ng botohan ng mga senador sa plenaryo kaugnay ng resolusyon para sa joint session o magkakaroon ng isang posisyon ng Senado ukol pa rin sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Lakay? Maraming salamat, Nel Maribohok, nag-uulat mula sa Pasay City. Ipinahayag ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. na obligado magsagawa ng joint session ang Kongreso kaugnay sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Nasa linya ng telepono si Roderick Mendoza, kaugnay po ng balitang yan. Roderick. Nakay mandato umano ng Kongreso na magdaos ng joint session upang tingnan kung may sapat na basehan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ayon kay dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr., obligasyon ito ng Senado at Kamara sa ilalim ng saligang batas. Kailangan pa rin anyang tingnan ng Kongreso ang deklarasyon ng Pangulo kahit pa wala silang plano na ibaliwala o bawiin ang martial law. Pagkakataon din anya ito upang maipaunawa ang isyo sa taong bayan. Ngunit ayon kay Pimentel, malaki ang reserbasyon niya kung buong Pilipinas na ang isa sa ilalim sa martial law, lalo na sa tingin niya ay walang dahilan para dito sa ngayon. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Maynila. Naglabas ng travel advisory ang Canadian government sa mga mamamayan nito na nasa bansa na o plano pa lamang magtungo sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao na nasa ilalim ng martial law. Pinayuhan din ng Canadian government ang kanilang mga mamamayan na umiwas munang magtungo sa Davao City dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa lungsod. Pinag-iingat naman ng pamahalaan ng Canada ang mga mamamayan nito na nasa Mindanao na maging alerto at umiwas umano sa matataong lugar. Nauna nang naglabas ng travel advisory ang United States of America, United Kingdom dahil sa nagaganap na sagupaan ng militar at Maute Group sa Marawi City. Nais ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na dalhin sa Marawi City ang mga pulis kalawag. Mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Grace? Magandang tanghali sa iyo, Kim. Naging emosyonal kanina si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa nang magbigay ito ng speech sa flag raising ceremony habang kinukwento niya ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pulis at sundalo na nakikipaglaban ngayon laban sa mga rebeldeng grupo sa Marawi City. Hindi napigilan ng hepe ng pambansang pulisya na maluha habang kinukwento niya ang kalagayan ng isa sa mga Special Action Force ng PNP na malubhang nasugatan matapos makipaglaban sa mga Maute. Personal umano niyang nakausap ito kasama ang presidente at dito niya raw naramdaman ang mga bagay na sinasakripisyo ng bawat pulis at sundalo na nagbubuwis ng kanilang buhay para lamang makamit ang kapayapaan sa Marawi City. Wounded na yung pulis. Malaki yung tama sa liig niya at saka sa likod. Hirap huminga. Nilapitan ko, walang ibang sinasabi. Sir, request ko lang kung pwede. Mapalapit naman ako sa pamilya ko because I've been away from my family for 14 years, fighting here in Mindanao. Parang yung gusto kong sabihin na, sige, umuwi ka na, ako nang papalit sa'yo dito, ako makipaglaban. I want to fight for you. Makita mo yung mga tao natin kung gaano sila hirap.
Kaya sana kung walang mga komplikasyon, kung hindi lang ako 4-star rank ngayon, I want to be there fighting with him side by side. Kaya naman gayon na lamang din ang galit ni General De La Rosa nang mabalitaan niya ang mga nahuling pulis Malabon na sangkot sa kasong kidnapping at extortion sa kasagsagan ng pakikipaglaban ng kanilang mga kasamang pulis sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief, kung siya ang masusunod, nais niyang ipatapon ang mga pulis kalawag na ito sa Marawi upang bigyan ng leksyon. I am very much galit na galit niya sa mga eskalawag na yan. Dapat yun ang magkipaglaban doon. At yung mga tao na naghirap doon, bigyan natin ng reward na makatikim naman ang buhay ng Metro Manila. Samantala, tiniyak naman ni PNP Chief na nananatili silang naka-full alert status sa buong bansa para matiyak na hindi makakapasok ang mga rebeldeng grupo sa ibang karatig na lugar sa Marawi City kahit dito sa Metro Manila. Inalerto na rin ito ang lahat ng Special Action Force sa bawat rehiyon sa posibleng deployment ng mga ito sa Marawi City sakaling kailanganin ng dagdag na puwersa ng armed forces laban sa mga rebeldeng grupo. Kim, aminado si PNP Chief na hindi basta-basta napapasok ngayon ng mga otoridad ng Marawi City dahil nakapwesto ang ilang mga rebeldeng grupo sa lugar. Kanina sa flag raising ceremony, humiling ito sa kanyang mga tauhan na PNP na sana ay isama o ipagdasal ang kanilang mga kasamang pulis, gayon din ang mga sundalo at mga sibilyan na naiipit ngayon sa kaguluhan sa Marawi City. Kim? Salamat, Grace Casin. Nanawagan naman ng Department of Trade and Industry sa mga negosyante sa umiiral na price freeze sa buong Mindanao. Ayon sa DTI, nakasaad sa Republic Act 7581 o Price Act na hindi magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ng isang lugar na nasa ilalim ng martial law. Tatagal ng 60 araw ang price freeze sa mga pangunahing bilihin at 15 days naman sa LPG at kerosene. Inatasan na ng kagawaran ng mga provincial at city offices nito na mahigpit na i-monitor ang presyo ng mga prime commodity. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mananatili ang martial law sa Mindanao hanggat hindi sinasabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ligtas na sa terorismo ang Pilipinas. May report si Rosalie Cos. Nakatutok ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagresolba sa banta ng terorismo sa Mindanao at hindi sa mga komentaryo ng mga kritiko. Ayon sa Pangulo, hanggat di natitiyak na ligtas ang Pilipinas, mananatili ang martial law. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang dumalaw ito sa mga sundalong wounded in action sa Camp Teodolfo Bautista sa Sulu noong Sabado. Hanggang hindi sinabi ng police, pati armed forces, na safe na ang Philippines, this martial law will continue. Hindi ako makinig sa iba. Mga Supreme Court, yung mga congressman, wala man sila dito. Ba't sila ba ang nagpapakamatay? Sila ba ang naghirap dito? Sila ba yung they suffer the wounds of war? Sila ba yung nagtitiis? Sila ba yung namamatay na naubusan ng dugo, bleeding, nag-hemorrhage kaya walang tulong, walang reinforcement? Hindi sila. Ito rin ang mariing pahayag ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella sa mga pumupuna sa deklarasyon ng batas militar sa Mindanao upang tapusin ang mga karahasan ng ISIS-influenced local terrorist groups. Dagdag pa ng opisyal, nagpapakita ito ng commitment ng Pangulong magtagumpay sa misyong ito at ibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Samantala, kamakailan umani ng batikos ang Pangulo maging sa kanyang mga taga-suporta dahil sa kanyang naging pahayag noong Biyernes sa 2nd Mechanized Infantry Brigade ng Philippine Army sa Iligan City. Huwag kayong mag-alala. Kasamahan ko kayo. If you go down, I go down. But for this martial law and the consequences of martial law and the ramifications of martial law, I and I alone would be responsible. Trabaho lang po. Ako na magpakulong sa inyo.
nagka-rape ka ng 3, aminin ko na akin yun. Pag nag-asawa ka ng pang-4, bugbugin ka ng susi, bilbing, naabutan nila. Ayon naman sa Malacanang, ang pahayag na ito ng Pangulo ay nagpapakita na buo ang suporta ng punong ehekutibo sa mga tauhan ng militar at pulisya at handa siyang managutan para sa mga ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng Government Peace Panel na mananatiling suspendido ang peace talks sa CPP hanggat hindi nito binabawi ang order na pag-ibayuhin pa ang opensiba ng NPA laban sa militar. Nagbabalik si Rosa Licoz. Hindi nag-umpisa sa takdang araw na May 27 ang muling paghaharap ng Government at National Democratic Front Peace Panel sa The Netherlands para sa ika-5 round ng usapang pangkapayapaan. Ito ay dahil hinamon ng pamahalaan ng komunistang grupo na bawiin muna ang iniutos nito sa New People's Army. The government panel, as I now state, is now left without any other recourse but to announce that it will not proceed to participate in the scheduled 5th rounds of peace negotiations until such time as there are clear indications that an enabling environment conducive to achieving just and sustainable peace in the land through peace negotiations across the table shall prevail. Matatanda ang inatasan ng CPP ang NPA na pag-ibayuhin ang opensiba nito sa buong bansa kasunod ng pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao dahil sa pag-atake ng mga teroristang grupo. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jess Duresa, ito ang maituturing na pinakamatinding hamon sa muling paghaharap ng magkabilang panig. Inisa-isa ng kalihim ang mga ginawang hakbang ng pamahalaan upang ipakita ang sinseridad nito sa pakikipagpayapaan tulad na lamang ng paglalagay ng mga leader mula sa hanay ng komunistang grupo sa gabinete ni Pangulong Duterte, pagpapalaya ng political prisoners, pagdedeklara ng unilateral ceasefire at iba pa. Subalit dahil sa mga serya ng pag-atake ng mga miyembro ng NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang pag-amin ng liderato ng CPP na hindi kayang kontrolin ng mga ito, lumawig niya ang pagdududa ng publiko sa sinseridad ng komunistang grupo. The sudden and perceptible erosion of public support to the peace talks, with strong messages now received from the public to altogether stop peace negotiations. The clamor now to pursue instead localized peace talks. Samantala, batay naman sa statement ng NDF, ang order ng CPP sa NPA ay tugon lang sa intensified AFP operations at umano'y posibleng malawakang pag-abuso sa karapatang pantao kasunod ng martial law declaration. Giit naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi ang NPA ang target ng martial law sa Mindanao, kundi ang pagresolba sa radical Islamic terrorism at narco-terrorism sa Mindanao. Subalit kung gagawa ng kriminalidad at iligal na gawain ng rebeldeng grupo, aaksyonan anya ito ng pamahalaan, may martial law man o wala. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa iba pang balita, posibleng maharap sa mga kasong may kinalaman sa pork barrel fund scam sina dating Budget Secretary Florencio Abad, Senators Antonio Trillanes, Laila de Lima at Franklin Rilon. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, mismo si Janet Napoles ang magsasampa ng reklamo laban sa kanila. Samantala, itinanggi naman na ni Senador Antonio Trillanes ang paratang na ginamit niya ang kanyang PNAF sa maling paraan. Na-cite in contempt ng House Committee on Good Government and Accountability si Ilocos Norte Provincial Treasurer Jenidine Hambaro dahil sa umunoy hindi maayos na pagsagot nito sa mga katanungan sa pagdinig ngayong araw. Iniimbestigahan ng komite ngayong araw ang umano'y maanumalyang pagbili ng Ilocos Norte local government ng motor vehicles noong 2011 to 2012 na nagkakahalaga ng 66.45 million pesos mula sa share ng probinsya sa excise tax ng sigarilyo. Ipinagutos ng komite sa pangunguna ni House Majority Leader Rudy Farinas na idetene muna si Hambaro sa pasilidad ng Kamara. Sinabi ni Farinas na ilang beses na rin nilang ipinatawag si Hambaro sa committee hearing, pero ngayon lang ito humarap. Ipinasubpina na rin ng komite si Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa susunod na pagdinig upang magpaliwanag tungkol sa issue.
Susunod, presyo ng produktong petrolyo posibleng tumaas na naman ngayong linggo. Mga bumibili ng school supplies sa Divisoria, dagsana ilang araw bago ang pagbubukas ng klase. At mas malawak at mahigpit na guidelines sa pagsasagawa ng educational field trip, planong ilabas ng DepEd sa Hunyo. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang magkaibigang naaksidente sa Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sugatan ng magkaibigang sina Shernan Galano at Ricante Pangka nang maaksidente sa Barangay Gusa Highway, Cagayan de Oro kagabi. Ayon sa mga biktima, pauwi na sana sila sakay ng motorsiklo nang mabangga nila ang isa pang motorsiklo na nasa kanilang unahan. Matapos ito ay nabangga naman sila ng jeep na sumusunod sa kanila kaya tuluyan nang natumba ang sinasakyang motorsiklo. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong sugat at bukol sa muka ng mga biktima. Pagkatapos ay dinala na sa Northern Mindanao Medical Center si Galano habang tumanggi namang magpadala sa ospital si Pangka. Kasama ang Cagayan de Oro News and Rescue Team, Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nirespondihan din ng UNTV News and Rescue ang dalawang binugbog at dalawang naaksidente sa Bacolod City noon Sabado. May report sila Lane Moreno. Nerespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang mag-asawang sina Maricel Remes, 36 anyos at Norky Remes, 35 anyos matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang tricycle sa Alias Road, Bacolod City pasado alas 12 noong Sabado ng madaling araw. Ayon sa mag-asawa, pauwi na sana sila nang bigla silang banggain ng isang taxi. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawa at nawalan pa ng malay si Maricel. Katuwang ang rare bikers, nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng paunang lunas ang tinamong sugat ng mag-asawa at iniyatid sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital. Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang magkapatid naman na biktima ng pambububog sa loob ng isang bar sa Ramos Lacson Street, Bacolod City, pasado alauna noong Sabado. Ayon sa magkapatid na sina Cedric Estrella, 23 anyos at Crestel Jan Estrella, 20 anyos, palabas na sila ng bar nang bigla silang bugbugin ng mga hindi pa nakilalang sospek na agad ding tumakas. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Pagkatapos nito ay tumanggi na magpadala sa ospital ang dalawa. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Inaasang magkakaroon na naman ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Tinataya na sa 60 hanggang 70 sentimos kada litro ang madaragdag sa presyo ng diesel. 40 hanggang 50 sentimos naman ang posibleng dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina, habang 70 hanggang 80 sentimos naman sa kerosene. Ito na ay ikatlong sunod na oil price increase ngayong buwan ng Mayo. Nagsa na ang mga namimili ng mga school supplies ilang araw bago ang pasukan sa June 5. May report si Mon Hoxon. Isang linggo bago ang pasukan, dagsa na ang mga kababayan nating bumibili ng mga school supplies sa Divisoria, Maynila. Halos lahat ng kailangan ng isang magbabalik eskwela ay makikita rito. Gaya na lamang ng notebook na may 80 leaves na mabibili lamang sa halagang 8 to 10 pesos. Ang mga baunan, nagkakahalaga lamang ng 50 to 60 pesos, habang ang tumbler naman ay nasa 25 to 50 pesos. Ang uniforme ng bata, 75 to 85 pesos lamang ang blouse. Ang palda naman ay nasa 130 to 150 pesos. Ang pantalon para sa mga lalaki ay nasa 150 pesos lang. Ang sapatos na pang-eskwela nasa abot kayang presyo na 100 to 300 pesos, depende sa disenyo. Nakausap namin ang isang mag-anak na dati ay sa mall namimili ng mga gamit pang-eskwela. Umaabot sa 8 hanggang 9,000 piso ang budget nila para sa dalawang anak. Ngunit dito sa Divisoria, kasya na ang 3,000 pisong budget para sa mga sapatos at school supplies ng dalawang bata. Maraming pagpipilian lang din, saka mas mababa ang presyo.
Takbuhan ng mga magulang at pampubliko tuwing pasukan itong Divisoria dahil sa mga murang school supplies. Bultuhan ang benta dito kung kaya't mas malaki ang discount na nakukuha ng mga mamimili kapag bumibili sila ng mga school supplies. Bagamat marami nang namimili ngayon, inaasahang madaragdagan pa ang mga ito habang papalapit ang pasukan, lalo na at sweldo na sa katapusan. Medyo okay naman po, marami na pong namimili ngayon sir. Umuulan nga po, kanina po napakaraming bumibili, umulan lang po bigla. Nagpayo naman ang mga nagtitinda sa mga bumibili sa Divisoria na huwag kalimutang humingi ng resibo. Sakaling mayroong problema sa nabiling mga item, maaari itong palitan ng ibang produkto. Palit? Pwede po palit. Basta po hindi babalik yung pera, kahit ano pong items pwede pong ipalit namin. Sa amin sir, meron po kami resibo. Lagi naman nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa mga magulang na bukod sa presyo, kailangang suriin din ang kalidad ng produkto. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, inamin ng Department of Education na problema pa rin ang kakulangan sa mga silid-aralan sa Metro Manila ngayong school year. Narito ang report ni Maki Libradilla. Largo Building ang tawag dito ni Laginang Natividad Nasino, principal ng Balara Elementary School sa Quezon City. Mukhang bago sa unang tingin dahil madalas nila itong pinturahan, subalit kung susuriin, luma na ang gusali. Ang mga pader nito, gawa lamang sa kahoy at kinakain na ng anay. Mahina na rin ang wiring ng pasilidad, maliliit ang kwarto at mahina na ang pundasyon dahil noong 1976 pa daw ito naitayo. Isa sa pinangangambahan ni Laginang Nasino ay kung magkaroon ng lindol, lalo pat ilang metro lang ang layo nila sa West Valley Fault. Good news dahil ang gusaling ito gigibain na ngayong taon ng DPWH at tatayuan ang panibagong gusaling may 4 na palapag. Bad news naman dahil problema pa anya nila ngayon kung saan ilalagay ang halos nasa 900 ang grade 2 at grade 5 students na gumagamit nito kapag sinimulan na ang konstruksyon ng bagong building ngayong school year. Kasi 16 section po yung mawawalan ng classroom. So iniisip ko lang po yung 3 tig-4 na oras o tatlong 4.5 hours sa grade 1 para po yung ibang classroom po na ginagamit ng grade 1 mapasukan ng grade 5 at ng grade 2. Sa Bagong Silangan High School naman, problema pa nila kung saan isisiksik ang nasa 6,000 mag-aaral sa darating na pasukan. Ang mga classroom dito hinati sa 2 para mapagkasya ang mga estudyante. Talagang kulang na kulang yung classroom namin. Tapos dinagsakan nila mga transferee. Talagang irritable na yung mga bata. Tapos hindi na sila makapokus talaga kasi talaga elbow to elbow na yung kanilang Tapos hindi po gano'n makapag-focus kasi yun nga po mainit. Tapos yung pa po ng CR. Kasi dingding lang po yung pagitan. Sa mga ganitong sitwasyon, isa sa solusyon ng Department of Education ay shifting sa schedule ng klase. Ang shifting kasi karamihan to nangyayari sa matataong lugar dahil nga kulang sa espasyo. Ayon sa DepEd, hindi sila basta makapagpatayo ng gusali sa Metro Manila dahil sa kamahalan ng lupa dito at kakulangan ng bakanting lupa. Ang problema lang natin sa school building kasi pagdating dito sa mga matataong lugar. Bakit? Just like in Metro Manila, land is so expensive. Land is so limited, di ba? Kaya nga ang development natin ng mga school building sa mga matataong lugar is vertical development rather than horizontal. Isa pang solusyon ng DepEd sa kakulangan ng silid-aralan ay ang pag-shuttle ng mga estudyante. Kunyari, ito yung eskwelahan, dito yung community na sinaserve nun. Rather than, ang tao dito, pumunta dito, magsiksikan yung mga bata. Ang ginawa ng DepEd local government, sinatol sila sa malapit na paaralan na hindi puno. Sa buong bansa, nasa 25 milyon ang mga estudyante mula kinder hanggang high school na dadagdagan pa ito taon-taon kasabay ng paglobo ng populasyon. Talagang we are trying our best to improve the teacher-pupil ratio, the classroom-pupil ratio. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilalabas na sa darating na Hunyo ng Commission on Higher Education o CHED ang joint circular na sa pulisiya sa field trip at iba pang isasagawang aktibidad sa labas ng paaralan. Ayon sa CHED, layo ng joint circular na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
Ayon kay CHED Commissioner Prospero de Vera III, ang circular ay binuo sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Office, Department of Tourism at Land Transport Franchising and Regulatory Board. Masasakop din ito ang on-the-job training, so OJT, gayon din ang mga estudyante na magsasagawa o nagsasagawa ng pagsasaliksik para sa kanilang mga thesis sa labas ng eskwelahan. Noong Pebrero, ipinatigil ng CHED ang mga educational tours sa buong bansa matapos ang Tanay bus accident na ikinasawi ng 15 college students. Magdaraos na nationwide simultaneous earthquake drills sa susunod na buwan sa buong bansa bilang paghahanda sakaling magkaroon ng malakas na lindol. May report si Ray Pelayo. Magsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill ang pamahalaan sa June 29, habang ang shake drill sa Metro Manila ay nakatakda sa Hulyo. Ayon sa PHIVOLCS, kailangang maihanda ang publiko sa posibleng pagtama ng malakas na lindol, lalo na't papalapit na ang pasukan. Kailangang mayakma ang mga hakbang na gagawin ng mga estudyante at guro kapag may malakas na pagyanig. Hopefully, itong dalawang drills na to would test the plans ng mga eskwelahan. And of course, halos lahat na ng Metro Manila would test their plans as well. Nang ilabas ng PHIVOLCS ang Valley Fault System, ay natukoy ang mga paaralan na nakatungtong o malapit sa West Valley Fault. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro na dumaan sa bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Laguna at Cavite. Base sa pag-aaral, posibleng maglabas ito ng magnitude 7.2 na lindol at nasa 34,000 ang posibleng mamatay sa Metro Manila. I think halos lahat ng major buildings along the naabisuhan na siya. Pangalawa, they've done some structural repairs and medyo drastic nga iba talagang giniba na. Paalala ng PHIVOLCS, isa sa dapat na magawa kapag may malakas na lindol ay ang duck cover and hold o kaya pumunta sa isang bahagi ng building na mas matibay gaya ng tabi ng elevator. Karamihan ng mga lugar na kung nasaan yung elevator natin, na yun yung tinatawag nating shear wall. No? Yung mga shear walls, yun yung mabuhos mula baba hanggang taas. Nito lamang May 25 ay nayanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Zambales. Kasama ang ilang lugar sa Metro Manila na nakaramdam ng intensity 4. Naramdaman din ang pagyanig hanggang sa Ilocos kung saan naitala ang intensity 1. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsasagawa ang mga environmental group ng paglilinis sa Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. May report si Joan Nano. March 15, 2013 nang ideklara ng Ramsar Convention ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area bilang ika-6 na wetland sa bansa dahil sa mahalagang papel nito para sa mga sanctuary o migratory bird. Ang Ramsar Convention ay isang intergovernmental na kasunduan na binuo upang bumalangkas ng national at international cooperation upang mapangalagaan ang mga wetlands sa buong mundo. 7 sa mahigit 2,200 Ramsar sites ay mula sa Pilipinas. Bukod sa La Papachea, kabilang din sa mga wetlands sa bansa ang Tuba-Taha Reef, Palawan Underground River, Olongo Island sa Cebu, Agusan Marsh sa Agusan del Sur, ang Nauhan Lake sa Oriental Mindoro at ang Negros Occidental Wetland Park. Kasi dito po, pag halimbawa winter, nagmamigrate po yung mga birds papunta sa mga lugar na summer. And so, they cannot travel. Usually they go from Siberia to Australia. Kasi yung Australia po baliktad. Pag winter sa Siberia, summer sa Australia. At pag winter sa Australia, summer sa Siberia. But you know, they cannot reach Australia without parang bababaan. Parang mga airport. Ang isang aeroplano hindi pwede na continuous flying. So they have to have a place where they can go down and rest and eat. And La Papachea is one of them. LP Pichea is one of them.
Noong Sabado, kaalinsabay ng pagunita ng Month of the Ocean, muling binisita ng DENR-NCR at ilang environmental groups ang Lapa Pacheya para sa buwanang paglilinis sa lugar. Ayon kay Senate Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Senator Cynthia Villar, importanteng mapangalagaan ang Lapa Pacheya dahil sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa kalikasan. Kung wala to, wala na tayong makikita dito sa Metro Manila, something of nature. Oo, wala na. Wala na, puro building to, puro traffic to, puro flyover to. Oo, puro sasakyan, puro tao. Oo. Wala na tayong ma-enjoy na ganito. Kaya this is really a gift. Nito lamang Enero, matatanda ang kinansela ni dating DENR Secretary Gina Lopez ang Environment Clearance Certificate ng Alltech Contractors para sana sa nakatakdang Parañaque Las Piñas Coastal Bay Project Land Reclamation. Tutol ang DENR sa planong reclamation sa Lapa Pacheya dahil sa posibleng masamang epekto nito sa kalikasan at iba pang likas na yaman ng bansa. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Umaabot sa 3 bilyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng otoridad sa dalawang warehouse sa Valenzuela City. May report si Grace Cassin. Dalawang warehouse sa Valenzuela City ang ni-raid ng pinagsamang puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs, National Bureau of Investigation at Philippine National Police noong Biyernes, May 26 sa bisa ng Letter of Authority ng BOC. Nakuha rito ang mahigit 600 kilo ng shabu na nakatago sa 5 metal cylinder. The total estimated value of the seized illegal drugs is 3 billion pesos. Ayon pa kay PDEA Director General Isidro La Peña, galing sa ibang bansa ang mga nakumpiskang illegal na droga. The source of methamphetamine hydrochloride or shabu, the bulk shipment comes from China, and we have now the Chinese authorities that are helping us on this. Batay sa record ng BOC, ito na ang pang-apat na shipment ng hinihilalang illegal drugs sa loob lamang ng 1 taon. Naaresto naman ang consignee ng kontrabando na si Fidel Anoche D. Subalit ayon dito, isa lamang siyang trabahador sa bodega at itinanggi nitong sa kanya ang mga nakumpiskang shabu. Hindi ko naman alam ang ganyang ginamit lang po ang pangalan ko, nilagay doon sa kargamento. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong misdeclaration of shipment at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinaghahanap naman ng mga otoridad ang mga Taiwanese national na sina Zhu Minjun at Chen Min na nangungupahan sa bodega kung saan nakumpiska ang mga shabu. Naglabas na rin ng whole departure order laban sa mga ito. Sa ngayon, inaalam na rin ng mga otoridad kung mayroong mga tauhan ng BOC na sangkot sa pagpupuslit ng illegal drugs sa bansa. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakal salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Pasibayo dalang ginalan lalam ning surprise drug testing ding tauhan ning Davao City Traffic Group bang asiguradong alang gagamit illegal a droga kareni. Ining balita ng Marisol Montaño. 87 sa 90 ka personahe sa Davao City Police Office Traffic Group ang gipailanom sa surpresang drug testing ni adtong miaging Sabado. Sumala kay Police Superintendent Ernesto Castillo, hepe sa Traffic Group, kabahin gihapon kini sa ilahang internal cleansing. Na inuutos ng ating presidente, dapat ang PNP ay malinis at hindi ma-involve sa drugs. Nagnegatibo man sab hinuon ang resulta sa pagtuki kanila. Siyempre masaya rin. Kasi nakasigurado tayo sa atin na walang nahalong involved sa drugs. Samtang tulo ka miyembro sa traffic group ang anaa sa operasyon o nakalive sa dihang gihimo ang maong surprise drug testing. Apan obligadong moadto kini sa PNP Crime Lab sa syudad aron magpa-drug test usab. Ang mga mapositibo sa drug test kay ipaagi sa confirmatory test ug kung nagpositibo gihapon kay posibleng pasakahan kini og kasong kriminal o administratibo. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City.
Ituturo na ng Department of Trade and Industry o DTI karing micro, small and medium entrepreneurs king Region 4A ing karelang bayong kebaluan bang apasikan ing karelang negosyo. Iningge warang one town, one product next generation king Tagaytay anyang milabasang Domingo. Dinalan laking product clinicking, packaging and labeling advice ampong product evaluation ding balang produkto daring negosyante bang abaluda nung export quality lareni o nung kailangan da pang ma-improve. Nung may pasar neman ini king criteria na ning DTI, ini naman ning i-endorse da karing malls ampong supermarket bilang dake ning karelang Go Local program. Formal na ing ilipat ning Department of Energy ng 8 hybrid cars para karing government offices king Eastern Visayas. Ining dake ning 215 million peso grant ay iba't king Japanese government. Ing rehiyon ning mumunang diling recipient ning energy efficient vehicles bilang dake ning economic and social recovery na ning komunidad asinira na ning bagyong Yolanda anyang 2013. Kaya be karing regional offices at tanggap panibayong saken ing DENR, DTI, DOST, BFP, PIA, LTO ampong OCD. Ang isa nito, yung sa Yolanda, gusto rin makatulong sa pag-rehabilitation ng Region 8 na siya yung pinaka matindi na salanta nitong Yolanda. So, we hope na itong project na ito makakatulong sa fast rehabilitation. Aside of course, to introduce, to showcase yung energy efficient technology at sa mga vehicle. Samantala, pasik na nga pa ning Department of Agriculture ing produkto na ning Abias king isla na ning Negros bang makasabeya ing daratang pamamuklat ning rice-free trade importation king bansa. Ining balita ng Lalaine Moreno. Nagsugod na panagtag sang hybrid rice seeds, mga binhikag abono, pagtudlo sa mga makabago nga teknolohiya, libre nga patubig, free insurance coverage kag technical assistance ang Department of Agriculture sa mga mangunguma sa isla sang Negros. Iniagud mapasanyog ang produksyon sa bugas sa rehiyon bilang kabahin sang pagpanghanda sa nagahilapit nga pagkakas sang quantitative restriction sang bugas sa pungsod. We have to improve productivity. Paano natin ma-improve ang productivity? Ang quantitative restriction o ang rice import quota amuang pag-import sang bugas halin sa iban nga pungsod nga wala limitasyon. Kung matabo ini magadamo ang supply kag posible maganubo ang presyo sang bugas. Mahimo man nga mapierde ang mga local farmers bangod mataas ang production cost sa Pilipinas nga nagalabot sa 12 pesos hasta 14 pesos kada kilo kumpara sa iban nga pungsod nga yara sa 6.59 pesos per kilo. Suno kay Department of Agriculture Negros Island Region Director Joyce Wendam, ginabulubanta nga masobra 30,000 ka mga mangunguma sa isla ang mahimo mawad-an sang obra. Kaya nga ito nga production cost na lang, mataas-taas yan. Ang tao, mabakal sa marami. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. At yan ang kekatamong balita, iba't yung miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, DOJ boosters at PNP responders nakakuha ang ikalawang sunod na panalo sa pagpapatuloy ng Executive Face-Off Tournament ng UNTV Cup. Judiciary Matches, wagirin kontra BOC Transformers. Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, hinirang na World-Class Filipino Achiever for Television and Public Service sa World-Class Philippines Awards 2017. At sa ating serbisyong kasangbahay, volunteers ng UNTV at members Church of God International nagsagawa ng cleanup drive sa isang surfing site sa Camarines. Naitala ng DOJ Justice Boosters at PNP Responders ay kalawang sunod na panalo sa pagpapatuloy ng mga laro sa UNTV Cup Executive Face-Off. Narito ang report ni Bernard Dadis. Push again for the DOJ at Tagalog. 8 DOJ prosecutor,
tig-2 NBI Head Agent at Chief Parole Probation Officer at isang representative ng Land Registration Authority ang nagsanibersa sa DOJ Justice Boosters na pinangunahan ni PCGG Commissioner Reynold Monsayac upang tibagin ang matikas na kupunan ng mga General at Colonel ng AFP Cavaliers kahapon sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa Pasig City Sports Center. Kumamada ng 23 puntos, 10 rebound, 4 assist at 7 steals si Lipa City Prosecutor Nonilon Tagalikod upang buhatin ang Justice Boosters at ilista ang kanilang ikalawang panalo sa score na 92-82. Ito nang ikalawang beses na tinanghal na best player of the game si Tagalikod. Our practice dealt mostly on defense. Yung sa offense, he just told us to keep on moving. Pero ang focus talaga namin sa defense. May combined 34 points naman sina Commissioner Monsayac, Chief Joey Hernali at Assistant City Prosecutor Julius Haurano. Ang inspiration namin yung magandang samahan ng DOJ. One DOJ, solid talaga yung DOJ family. Last game kasi nung nanalo kami nung Sunday, medyo na-inspire yung team na mag-ensayo. So, nag-sacrifice na may iba, nakapag-ensayo kami. Yun, nag-effect. Talagang swerte lang, talagang gumana yung namin, yung depensa saka yung opensa namin. Malaking kawala naman sa AFP Cavaliers ang main gunner na si Brigadier General Hener Del Rosario at iba pang opisyal. Si General Del Rosario saka si General Feliciano. Si General Del Rosario yung nag-best player nung first game namin. Oo, nasa Baguio kasi. Doon siya doon siya naka-assign sir So hindi siya nakababa, may major activities. Kaya bagamat nakatabla na sa score na 53-all sa halos kalahatian ng last quarter, kinapos pa rin ang AFP sa huli. Si endurance sa mga players ko, nakabalik na kami. Kaso wala nang pamalit. May dalawa pa ako na-injuring players. Samantala, pinatumba naman ng PNP responders ang Senate Sentinels sa score na 85-65. Ito ng ikalawang panalo ng PNP. Sa umpisa, tabla pa sa 18 points ang laban. Kontrolado ng Senate ang ball game sa mga sumunod na quarter. Lumamang ang Sentinels ng 5 puntos sa second quarter, 37-32, at 1 punto sa third quarter, 53-52. Ngunit sa huli, biglang pumutok ang mainit na opensa ng PNP. Siguro nang dahil din ito sa kaka-practice natin. Ngunit magaling yung kalaro natin kanina, yung mga Senate ay appreciate yung nilang laro. Magaling din sila. Sa unang game ng triple header, naitala naman ng Judiciary Magis ang kanilang unang panalo kontra BOC Transformers sa score na 90-59. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Panalo sa May monthly finals ng A Song of Praise Music Festival Year 6 ang Producer's Pick Edition winner na Wala Kang Katulad. Narito ang ulat ni Mon Hocson. 88%? Oh. Walang iba kundi si interpreter RJ Buena. Ang pakikinig at pagsunod sa mga payo ng mga hurado ang naging daan upang tanghaling monthly winner ngayong Mayo ang likhang awit ni Raymil Ananya, ang Wala Kang Katulad. Tinalo nito ang awiting Heto na Naman Ako ni Rolando de la Cruz at Simula Ngayon ni Casey Lavilla. Deficiency pa kaya? Titignan namin kung may deficiency pa. Tandaan mo ba, Raymil, kung ano yung deficiency mo last time? Iron deficiency. Iron deficiency. Yun! Yeah. Hanapin ko yung paradox irony. Tignan natin kung nandun yung deficiency. Wala na. Tinanggal na niya. Thank you very much sa ating composer na si Raymil for correcting some of the words. Ayan, magmula dun sa first verse at saka dun sa third verse. Ayan, thank you for listening naman to us. Very contemporary siya, no? And which I feel is the appeal of this song. No? Napaka-contemporary ng tunog, ng lengguwahe, no? Pero ang sinasabi nga, it is still a
praise song. Ayon kay Raymil, malaking bagay para sa kanya ang mga ginawang puna at mga suhestyon sa kanya ng mga ASOP judge na batikan na sa larangan ng musika. Kaya naman walang pag-aatubiling sinunod niya ang mga ito. Opo, kasi batikan din sila Sir Junji, tsaka yung isa pang batikan sila, tapos nag-comment sila kung paano maikli lang yung panahon na siguro po mare-revise pa namin para sa grand final po yung kanta. Si RJ Buena naman na interpreter ng awit ni Raymil ay nagpahayag ng kahandaan na mag-interpret muli nito sa grand finals. Actually, yung monthly, parang naalala ko yung dating sa Araneta. Ito yung difference Kaya sobrang happy ako at talagang naisip ko, if ever man ako pa rin yung mag-interpret, ang sarap lang pakiramdam. At sabi ko nga nung last week na naniniwala ako sa song niya, na kahit siya mismo nagda-doubt, ako yung siyempre kumakanta, na nararamdaman ko yung mga letra. So somehow, hopeful ako kasi nakikita akong maganda yung laban niya. Samantala, nakatakda naman ang ASOP Year 6 Grand Final sa darating na Nobyembre. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa ng cleanup drive ang UNTV at ang Members Church of God International sa isang kilalang surfing site sa Camarines Norte. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Madalas na dinaray ng mga local at international tourists ang Bagasbas Beach dito sa Camarines Norte. Ito ay dahil sa perpektong lokasyon ito para mag-surf. Ngunit sa dami ng taong nagtutungo dito ay hindi rin naiiwasan ang maraming basurang naiiwan. Kaya naman nang hilingin ni Dr. Ronaldo De Jesus, isang General Surgeon sa Camarines Norte, ang tulong ng UNTV at Members Church of God International upang malinis ang lugar, ay agad na nagsagawa ang grupo ng cleanup drive sa lugar. Katuwang ng grupo sa paglilinis sa beach ang ilang sundalo ng Philippine Army at mga estudyantes ng Mabini Colleges. Halos 100 volunteers ang nagtulong-tulong upang alisin ang plastic, mga damo at iba pang basurang nakakalat sa tabing dagat. Minsan na kami nag-clean up drive kasama ang mga members ng Church of God International at naging matagumpay yun dun sa aming lugar. Now, parang nag-extend kami, mas malawak na lugar. Kaya alam nating lahat ito ay nag-iisa lang, and we are so proud of this beach na sana nga po ay patuloy na magkaroon ng concern ng ating mga citizen. Bilang isang public servant, sa abot po namin makakaya, ginagampanan po namin yung mga ibang tungkulin, hindi lang po clean up drive kundi pati mga tree planting, mga bloodletting program, tsaka kung ano-ano pa pong proyekto ng gobyerno. Hiling naman ng chairman ng barangay na masundan pa ang serbisyo publikong hatid ng grupo. Sana po tuloy-tuloy na. Sa bagay po, pangatlong bis na po ito. Sana po tuloy-tuloy para ma-maintain po talaga natin yung kalinisan ng ating Bagasbas Beach. Alan Manansala para sa serbisyong Kasangbahay. Isa na namang parangal ang ginawad kay Kuya Daniel Razon dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa larangan ng broadcasting at public service. Yan ang ulat ni Grace Casin. Broadcasting industry both in radio and in television, Dr. Daniel S. Razon. Hinirang na world-class Filipino achiever for television and public service si Kuya Daniel Razon sa ginanap na World Class Philippines Award 2017 noong Sabado sa Taguig City. Mahigit 1 linggo pa lang ang nakalipas mula ng gawaran ng Lifetime Achievement Award ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP si Mr. Public Service. Ayon kay World Class Philippines Awards Director Wilfredo Lemke Jr., ipinagkakaloob ang prestihiyosong award sa mga personalidad na kinakitaan ng pambihirang dedikasyon sa industriya na kanilang kinabibilangan. Inihalimbawa nito ang kontribusyon ni Kuya Daniel Razon sa larangan ng broadcasting. He's been in the business for decades. What he did with UNTV is very, 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 very amazing. And the programs that he handles, talagang it benefits the country. And he doesn't do things because of work. He do this out of love. And the unique thing is, Kuya Daniel works with holistic approach. Faith for God, devotion to the people,
and service to His people. Samantala, bukod kay Kuya Daniel, tumanggap rin ng parangal ang iba pa nating kasangbahay. Kinilala bilang world-class Filipino achiever for news and public service broadcasting ang UNTV News anchor na si William Theo. Habang kinilala naman bilang Best Public Service Program ang isa pang programa ni Kuya Daniel na Serbisyong Kasangbahay. Lagi ni Kuya Daniel Razon na this is not really in order for us to have an award, but for us to really do good public service. Magsilbi sana ang inspirasyon nito na we have to work, we have to strive hard para at least we can extend a genuine public service to the people. Ang World Class Philippines Award ay 5 taon nang nag-iikot sa iba't ibang panig ng mundo upang maghanap ng mga Pilipinong nagpapakita ng pagmamalasakit at nagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa kapwa. Lahat ng dinaanan mong hirap, you will be able to succeed if you work very hard, and of course prayers talaga, prayers. Grace Cassid, UNTV News and Rescue, Philippines. Congratulations, Kuya Daniel, at siyempre ang ating katotong si William Theo. Congratulations sa inyong dalawa. Congratulations. Congratulations, Kuya and William. And yung blowout. Saka na. Yung pati yung serbisyong kasangbahay program. Si ano rin to, yung ating station manager, nakita ko ron. Oo. Congratulations sa iyo lahat. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.